When I was young, I used to be a good and sweet kid. I was very affectionate and friendly. My parents showered me with everything, and all my needs and wants were provided for. Things changed when I entered high school. I became exposed to drinking, smoking, and drugs. Because I wanted to fit in, I did all of these. I also got addicted to gambling during college, developed a bad temper, and was disrespectful to people. But the sin that really controlled my life was lust. It was during my third year in high school when I first experienced sleeping with a woman. After the first one, I frequented nightclubs and massage parlors. When I was in prostitution dens, I was at home watching porn and pleasuring myself. From then on, I saw women merely as tools to satisfy my lustful desires. Because of my sexual habits, I contracted gonorrhea at the age of 19. But this didn't deter me. After seeking the help of a doctor and getting well, I continued my lifestyle of sexual immorality. And then I met my wife. After we got married, I tried to change, but I slowly went back to watching porn. After a while, I started going to nightclubs and massage parlors again. I never had an affair, not because I didn't want to, but because I was really bad at relationships. My life started to go downhill. Fights became frequent, and there were times that I would hurt my wife physically. During all those times, my wife never left my side and continued to support me. What I did not know was she and her sister were actually praying for me. In November of 2013, I met this guy who was a customer at a restaurant that I used to own. He told me to give me a call if I have plans of expanding my restaurant in the future because he was interested to become an investor. 5 months later, I got in touch with him so I could present my proposal personally. We were only supposed to talk about business during the meeting, but after less than an hour, our conversation suddenly shifted to Christ. He explained to me very clearly how God sent His only Son to die for us so that we may be saved. He asked me if I wanted to pray with him, and I agreed. When I gave my life to Jesus, I felt an unexplainable peace that I have never experienced in my entire life. We met again after that, and he invited me to attend worship services at the CCF Center. Because of my newfound relationship with God, a lot of positive changes took place in my life. I no longer thirst for the pleasures of this world, but I now look forward and long for eternal pleasures. My relationship with my wife improved immensely. Last month, I confessed to her all of my past indiscretions, and she willingly forgave me. I am now a better father to our daughter. I heeded my parents' request for me to become a lawyer because of Exodus chapter 20, verse 12, which says, "Honor your father and mother, then you will live a long, full life in the land of the Lord your God will give you." I treat people with respect now and see women as sacred creations of God. Most importantly, because of God, I have peace. Isaiah chapter 26, verse 3 says, "You will keep in perfect peace all who trust in you, whose thoughts are fixed on you." The new life that God gave me is infinitely better than what I used to have. I have an amazing family, a beautiful and wonderful wife and daughter who love me, and an uplifting discipleship group. I do not deserve to be here. I'm not worthy of even being considered a slave of God. I was a pervert, a liar, a drunkard, a drug user, a gambler, a womanizer, and an adulterer. I was a hot-headed, ungrateful, violent, rude, selfish, and arrogant. But still, Jesus saved me. I am Don D. Reyes, a sinner transformed by the grace of God. To Him be the glory, honor, and praise. Praise God. Dondi, stay here for a while. May I ask the other men to come up? It's amazing how God can transform lives. Amen? From where Dondi came from to where he is today is a miracle. Praise God. Now, for that miracle to happen, you may not know the whole story. Because there was a businessman by the name of Conrad Pascual. Conrad met with him to share the gospel. And then there was a discipler, his D group leader by the name of Jojet. Jojet was the one is now in charge of his small group. God uses people to impact others. Praise God. Amen. So we will pray for them, and I like us to realize what CCF is all about.
CCF is about ordinary people like me, like you, like Dondi, connecting others to Jesus. Do you have somebody you know who are hurting, who are struggling in their family, in their domestic life? Do you know people like that? Yes or no? They're all over. Why don't you pray for them? Invite them. Next Sunday is going to be our anniversary service. It's going to be evangelistic message. And I pray for believers, their friends, you bring them here. Before, I don't ask people to bring because we don't have space. Now I can ask people to bring. You know why? Because we still have spaces on the 3rd floor. Amen? So will you bring them next Sunday? Okay with you? Next Sunday, we will also have government officials coming. We will pray for them. I want also to pray for Erlinda, the wife. Where's the wife? There she is, okay? We praise God for you that you did not kick him out of the family, okay? By your mercy and grace, God is amazing. So why don't we all pray together now? Everybody. Aming Ama, maraming salamat po sa buhay po na patuloy niyo pong binabago sa aming lahat. Salamat Panginoon kay Dondi, salamat kay Conrad na nagbahagi ng iyong salita. Salamat sa kanyang asawa na walang patid na nananalangin para Panginoon abutin si Dondi, aming Ama. Salamat din Panginoon sa kapatiran, Panginoon Diyos na siyang nangalaga sa kanya. Dinisciple siya aming Ama upang lalo pong lumago siya sa kanyang ugnayan sa inyo. Aming Ama, salamat po na hangad po ninyo ang bawat isa sa amin makaranas ng totoong kapangyarihan na nagmumula sa inyo. Kapangyarihang mabago aming Ama ayon po sa inyong wangis. Ayon po sa inyo pong Panginoon kaugalian aming Ama. Salamat po o Diyos na tunay nga pong kayo po ay naparito. Pinagkalob niyong yung bugtong na anak na si Jesus upang kami po Panginoon ay maligtas at magkaroon ng pag-asa sa buhay. Salamat po at hangad ninyo na patuloy itong lumaganap. Ang kilusang itong lumaganap sa aming bansa. At salamat kabahagi kami roon aming Ama. Kaya tinihingi namin ng mga taong katulad po ni Dondi, dalangin namin na patuloy po kayong umabot sa kanila. Kasangkapan ninyo po ang bawat isa sa amin, nang sa gayon aming Ama, makita namin ang ambag namin sa pagbabago ng aming bansa at sa pagbabago ng buhay ng bawat isa, pagbabago ng buhay ng bawat pamilya, pagbabago ng bawat komunidad, at pagbabago, Panginoon, ng mga bayan aming Ama. Bagamat maliit lang po ang aming maiaambag, kundi ang ihatid, Panginoon, ng buhay na nilalapit nyo sa amin papunta sa inyo. Panginoon, salamat po na wala pong aksidente aming Ama. Wala pong, Panginoon, wala pong tao kayong nilapit sa amin na hindi po ninyo hinangad na sila po'y makakilala sa inyo. At tulungan nyo kami maging, Panginoon, matapang aming Ama na ihayag sa kanila ang tunay na pag-asa na nagmumula sa inyo aming Ama. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord, for your faithfulness and love that you have shown us, O Lord. At hiningi namin, aming Ama, patuloy niyo pong tulungan ang aming bayan na tunay, Panginoon Diyos, na maihatid, Panginoon, sa katwiran. Hiningi po namin ang mga namumuno sa amin. Kayo po ang tumulong sa kanila. At gayon din, aming Ama, hiningi po namin na kausapin niyo po ang basa sa amin. Maging malayang balal mong Espiritu sa aming kalagitnaan. At wala kaming ibang itatanghal kundi kayo lamang, O Diyos. Salamat po sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Praise God. Bayan tayo lahat mo po. Alam niyo po, napakabait ho ng Diyos. Nung kanina po nakikinig po ako sa storya ho at sa patotoo ho ni Dondi, nagpapasalamat ako sa Panginoon na tunay nga po na ang dami pong tao na nabibihag po sa ano po sa mga iba't ibang uri ho ng bisyo, iba't ibang uri ho ng pagkakatanikala ng kasalanan, pero purihin ang Diyos sapagkat siya po ang nagpapalaya. Amen po? At kung kaya ho nakakatuwa, no, tungkol sa negosyo, biglang pipihit po sa bagay ng Panginoong Hesus. Kasi ho yung tao, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya ho, hindi mo mapipigilan. Pag nag-uumapaw si Jesus sa puso natin, hindi mo mapipigilang dalhin sila sa Panginoon. Kasi alam natin na yun lang ang totoong pag-asa ng buhay. Amen? At ngayon din, kahit kanina po, sabi nga, ang totoong aksyon nasa maliit na grupo, yung small group. Kasi yun, pag gantong kalakihan, madali ho tayong magsabihan ng I love you with the love of the Lord, tanggap ka namin. Pero sa small group, doon ang totoong sukatan. Kapag yung utos ng Diyos na mahalin mo ang iyong kapatid, diyan talaga nasusukat. Kasi diyan magkakasikuhan na kayo .
Diyan maghuunahan na kayo sa pagkain. Diyan nag-uubusan na kayo ng pagkain. Diyan nag-uutangan na, kasi hindi kayo papautangin. Tama? At doon na kayo nasasaktan. At doon nyo malalaman kung ang Diyos ang hinahanap nyo o yung pong comfort ng may kasama kayo sa buhay. Nagkakaintindihan po tayo. Kaya mapapansin niyo sa mga kinakasal, kitang-kita ko yan eh. Kasi, di ba, pag kinakasal po, pagkabago mahal kita, ibig sabihin hanggang kamatayan, di ba? Sa salita pang ang English, till death do us part. Tama? Pag nababaon na sa utang, naghihiwalay na eh. Napalitan na yung spelling ng death into death. Di ba? Kaya ho, kawawa naman. Kaya ho, doon magkakasukatan ng totoong pag-ibig. Kaya nga ho, ang challenge po sa atin, kung naalala nyo last week, sabi ho sa atin ni Pastor Peter, is don't give up, God is at work. Don't give up, God is at work. Kung naaalala po ninyo, kaya ito po yung ating pong aralin sa Genesis, di po ba? Yung unang bahagi is creation, and because of sin, nagkaroon po ng curse, and God, because of His goodness and love, even before that happened, ang ganda ho ng ginawa ng Diyos, alam niya na beforehand kung ano pong solusyon. He had to enter into a covenant. At yun po ang unang taong pinasukan niya, si Abraham, then si Isaac, then Jacob. Now, tuloy ho tayo. Sabi ho natin, alala niyo po, kung naalala niyo last week, yung message po ni Pastor Peter, sabi, ang ganda ho, diniinan niya ho itong Pilipos, ano ho, kabanatang 1, talatang 6, sabi niya, for I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Pag-isipan niyo ho ng mabuti. Alam niyo ho, sa marami ho sa atin, maybe to some of us, when we heard about the gospel, nung narinig ho natin yung magandang balita, marasang excited tayo, and we feel that God will truly change us. Kanya lang, as the years advance ng ating relationship sa Lord, bigla ho tayo nadidiscover natin yung ating pong kaugalian, lumalabas na naman. Tama po ba? Parang tinatamad na kayo. Di ba? May pag-isipan ninyo, kahit to sa ating nga ho, di ba? Marami tayong mga, Lord, alam ko magbabago na ako, magbabago na din. Then nagbago ka nga, then all of a sudden, biglang lumalabas na naman yung mga bagay na ayaw mong makita noong pag-uugali, lumalabas na naman. Parang ano ba to? Mayroong mangyayari ba? And maybe to some of us naman, iba naman ang karanasan. We started praying for our relatives kasi nakita natin yung joy of being with Jesus. Well, we started praying for our relatives. We started praying for our friends. We started praying for our families like our parents, our siblings. Umaasa tayo na they will change. Tama? We started praying for our spouse. Pinagpipray natin yung asawa natin. At umaasa tayo, magbabago na siya. Pero parang walang nangyayari. After several years, wala pa rin nangyayari. Unang taon, okay pa. Pangalawang taon, wala pa rin nangyayari. Yung parang yung asawa mo, ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago. Yung nanay at tatay mo, parang hindi pa rin nagbabago. Parang, Lord, kumikilos ka ba? Ayan. Lalo na pag tumitingin tayo sa ating sarili. Lord, meron pa ba? Christian ba talaga ako? Nagkakaintindihan tayo. And sabi ho ng Diyos, alam mo, may mga pagkakataon, itong confidence natin, akala lang natin hindi gumagalaw ang Diyos para napakatahimik ng Diyos. Eh sabi ni Lord, but He who began a good work in you will perfect it. Ibig sabihin, hindi mo napapansin, pero kumikilos siya. Amen? Hindi mo napapansin. Kaya sabi ng Panginoon, for you have need of endurance so that when you have done the will of God, you may receive what was promised. Marahil, marami tayong inaasahan, Lord, kala ko aayos ng buhay ko, nangako ka. Lord, sa akala ko mababayaran ko na yung utang ko, nangako ka. Pero alam niyo po, minsan parang lumalala pa yung sitwasyon. Dati may utang lang ako, ngayon hinahabol na ako para magbayad. Pakikalabit mo yung katabi mo. Mapalad ka, wala kang utang, nakakatulog ka ng mahimbing. Hindi. Kasi ako hindi. Di ba? Hindi mo lang alam. Nakatulog lang ngayon yan kasi hindi siya nakatulog kagabi. Kaiisip din ng kanyang mga pinagdadaan ng mga utang. Kaya pare-parehas lang tayo. Kaya sabi ng Bible, minsan, you have to understand this. God allows these things to happen so that we would receive what was promised. Pero kailangan muna ng endurance. Now, look at this. Kung review pa lang ito Sabi ni Pastor Peter, the grace of God transformed through His Word and through His Holy Spirit. Amen? Now, sabi niya, and God gives us people. Yung mga tao na yan, sigurado ko kung naalala niyo yung message si Pastor Peter, anong klaseng tao? Anong klaseng tao? Nako, kapareho ng katabi niyo.
Mga taong napakahirap pakisamahan. Kasi minsan gusto natin yung mga madadaling tao lang eh. Hindi natin alam na yung mga mahihirap pakisamahan, bigay ng Diyos yan. Para umunlad tayo at matuto tayo. Isipin nyo, kung, kunyari, naalala ko yung babae, sabi niya, kung lumapit siya sa isang matalinong tao, si Tatalino. Kilala nyo? Kilala nyo, nanonood pala kayo. Narinig ko lang yun sa anak ko. So itong si Tatalino, tinanong niya, sabi niya, Tatalino, paano bang gagawin ko sa asawa ko? Talagang napakalupit, talagang magagalitin, mainitin ang ulo, ng gugulpi. Paano ko ba siya papaamuhin? Sabi ni Tatalino, nagkataong kapangalan lang niya yun Sabi niya, itong gawin mo. Doon sa ibaba ng talon, alam niyo yung talon? Falls, no? Huwag kang tatalon doon, Sa ibaba noon, merong tigre. Ngayon, yung tigre na yan, kunan mo ng balbas, 3. Pagkatapos gagawan ko ng potion, ibig sabihin ng concoction na papainom mo sa asawa mo para umamo. Siyempre, yun lang pag-asa, napakahirap naman yan, Tatalino. Gawin mo na. Pinag-aralan niya, paano niya magiging yung tigre. Siyempre, tapang ng tigre, hindi niya alam, pinag-isipan niya, hanggang dahan-dahan, pinadadala niya ng pagkain, alagang unti-unti, hanggang naging maamo, naging magkaibigan sila ng tigre. Tapos nabunot niya yung 3 balbas, yung whisker sa English, nabunot niya yung 3. Dali siya, Tatalino ito, nabunot ko yung 3. Sabi niya, yan ang husay mo. O ano na pong gagawin niyo? Kung papaano mong napaamo yung tigre, ganyan din gawin mo sa asawa mo. Isipin mo, di ba, minsan kailangan mong gawin talaga yun. Akala mo mahirap. Kaya kung mahirap yung pakikisamahan mong boss, yung mapapakisamahan mong classmate, pakikisamahan mong D-group members, pakikisamahan mong D-group leader, alam nyo, pag yan ay napanagtapagtagumpayan ninyo, maniwala kayo sa akin, wala nang mahirap na hindi pakisamahan. Tama? Wala na magiging mahirap pakisamahan kasi kaya nyo na Kaya yun ang pinapahintulot ng Diyos, hindi lang yun. Circumstansya. Anong klase circumstansya? Sigurado, mahirap na circumstansya. Tama? Kaya marami tayong mahirap na circumstansya. Pero alam nyo, yan ay biyaya ng Diyos. Yung mga iba na sanay sa magagaang buhay, kawawa, hindi sanay. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi yung tatay ko at nanay ko, hindi kami sinanay sa madaling buhay. Kasi kung hindi niya kami sinanay, hindi kami sinanay sa ganung bagay, palagay ko, hindi kami makakatagal sa hirap. Naunawaan po? At hindi kami magtsatsaga sa buhay. Kaya minsan yung mga magulang sasabihin lang, yung hirap na pinagdaanan ko, hindi ko padadaanin sa anak ko. Kaya maniwala kayo sa akin, pag ganyan ang prinsipyo nyo, maghihirap ang anak nyo. Bakit? Kasi kailangan nyo silang paunatin para yung paru-paro. Naalala nyo po yung, di ba yung sa kukun? Alam nyo yung kukun, no? Yan, di ba? Yung bata nakita, lumalabas yung paru-paro. Hirap na hirap Hirap na awa. Ginupit. Hindi nakalipad. Kasi bakit? Kasi hindi niya alam, kaya yung hirap na yung kasama yon para tumibay yung pakpak, para paglabas niya, malakas siyang lumipad. Dahil pinadali ang buhay, hindi makalipad, patay. Kaya minsan wag ho kayong papaniwala na kailangan magaan ang buhay. Kaya nga pinahihirapan ko iba sa inyo Pag patulog niya, bigla akong gigisingin kasi hindi mabuting magtuloy-tuloy ang tulog mo. Hindi totoo, magiging masama sa yung espiritu. Nagkakaintindihan tayo? Ngayon, hindi lang sirkumstansya. Panahon. Minsan, ang tagal. Hindi mabilis. But for sure, the purposes of God that yung transforming to be Christ-like ay mangyayari sa atin. Amen? Kaya huwag kayong magmamadali. Ang nagmamadali madalas, hindi lumalakad sa kalooban ng Diyos. For kasabi ng Bible, they that wait upon the Lord. Amen? Shall renew their strength. Now, let's continue. Basahin na. Kaya minsan naiinis tayo kaagad kasi hindi natin naintindihan Tulungan nyo ako, basahin natin. Kaya nyo? According to research at an English university. So basahin natin It doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter is at the right place. The rest can be total a mess. And you can still read it without a problem. This is because we do not read every letter by itself, but the word as a whole. Napansin ninyo? Kahit ang gulo-gulo, basta tama yung una at huli, nababasa?
Yan ang napaka-importante. Hindi man natin maintindihan yung gitna. Basta't alam natin yung alpha at ang omega, wala tayong dapat poproblemahin. Amen? Basta ang susi, si Kristo sa una, siya rin sa dulo, panalo tayo. Kaya ito ho, pag-isipan natin mabuti. Kaya nung una, kung naalala nyo, do not give up. God is at work. Ngayon, ipagpapatuloy natin. God is at work, do not give up. Naintindihan po, kung nung una pinag-aralan natin, si God ang huli, parang God at work. Remember this, even at the beginning, God is already at work. And there is no reason for us to give up. Amen? There's no reason for us to give up. Kaya we need to learn to look up to God and keep on moving forward. Kasi minsan po ang laking problema ay parang, okay, hindi ako mag-give up, pero dito na lang ako. No, don't. God wants us to keep on moving forward. God wants us to keep on achieving and pursuing what He wants us to accomplish in life. God wants us to thrive. Hindi lang tayo mag-survive, but to thrive. Naintindihan po natin. So let's continue with the life of Jacob. Let me repeat. God is at work. Yan po ang message. Do not give up. Amen? Now, paano natin gagawin yan? Anong dapat natin gawin not to give up? First, remember this. Trust God's, pasensya na kayo, nagkamali lang dyan ha. Presence. Yung word po, hindi promise. Presence. Trust God's presence. Kaya, pay attention. Okay po? Pay attention. Bakit po pay attention? Let's read. Now as Jacob went on his way, the angel of God met him. Jacob said when he saw them, this is God's camp. So he named that place Mahanaim. Now try to understand. Ulitin natin. Remember Jacob? He ran away from his brother. He went to his uncle Laban. Bakit sa tumatakbo? Niloko niya yung tatay niya at inagaw niya yung supposedly blessing originally for him but was intended to be given to Esau because Esau was his father's favorite. Naintindihan po natin. Ngayon, eto na. Yung kapatid naman niyang si Esau, he was expecting to receive such blessing, napansin niya parang niloko siya, ninakawan siya ng kanyang kapatid, pinagbantaan niyang patayin. Kaya itong si Jacob had to live, had to go to his father, to his uncle, who happened to become his father-in-law. Ngayon, ito naman ang malaking problema. Itong father-in-law niya, ang pangalan Laban. Doon pa lang sa pangalan, hindi na mabuti. Laban na laban sa kanya. Lahat ng gawin para siya ipag-isahan. Tulad na rin ng ginawa niya sa kanyang sa kanyang kapatid at mga magulang. Tulad din ng ginawa niya sa kanyang kamag-anak. Ngayon, bawi sa kanya. Tatandaan niyo ito. May kapatawaran ng kasalanan, pero minsan yung consequence, hindi mo pwedeng takbuhan. Naunawaan po. Kaya inabot siya ni Laban. Ngayon, nung nandun na si Laban, muli na naman siyang patakbo. Hanggang sa sinabi ng Diyos sa kanya, okay, balik ka na. Siyempre, ikaw ngayon nasa pagitan. Laban, bawi. Di mo alam eh. Babawi ba ako sa lupaing binigay sa akin? Hindi niyo yung sabihin? Ano ba ito mangyayari sa akin? Kasi ito problema ko. Babalik ako sa lupain namin, nandun si Esau. Iisawin ako. Kasi hindi niyo alam ang balita. Sabi ng nanay niya, babalitaan kita kapag parang humapo na yung galit. Walang balitang natanggap. Ano kaya ang plano ni Esau? Ano kaya? Papatayin niya pa rin kaya ako? Siguro andun yung pag-agam-agam, tama? Ang problema, sabi ng Diyos sa kanya, balik ka na doon sa lupang bibigay ko sa iyo tulad ng pinangako ko. Ngayon, babalik ako, pero ano kaya? Baka patayin ako ni Esau. Ngayon, para hikayatin siya ng Diyos, sa kanyang paglalakad, pansinin niyo, the angel of God met him. Tandaan niyo, hindi, sinalubong talaga siya. Talagang kinatagpo siya. It was not his initiative. It was God's initiative to send his angel to meet Jacob. Bakit? Para sabihin kay Jacob, Jacob, hindi ka nag-iisa, sasamahan kita. Kaya doon pinangalanan niyang Mahanaim. Bakit Mahanaim? Ibig sabihin ng Mahanaim, 2 camps, 2 kampo. Ibig sabihin, yung kampo ng Diyos nandoon because He realized that the camp of God is there and His camp, yung kanyang kampo.
Pero kanina, napakinggan ko si Pastor Peter, meron siyang napansin na hindi ko napansin. Na gusto ko rin ibahagi, na posible, di ba? Posible na ang nakita niya, dalawang kampo ng anghel, one in front and one camp behind him. Naintindihan po natin? Very possible, but not conclusive. Okay po, kasi wala namang sinabi. But nonetheless, whether it is God's camp and Jacob's camp or two camps of angels protecting, one thing is sure. There is God's presence in that camp. Okay po? Now, gaano ka-importante yan? Tingnan nyo kung gaano ka-importante ha. Punta tayo sa 2 Kings para maintindihan ninyo kung gaano ka-importante. Kasi sa 2 Kings, itong problema. Itong si Elisha, meron siyang alipin. At yung alipin niya, okay, bago ako magpatuloy, baka mawala kayo, baka malaglag pa kayo, pakigising nyo ulit katabi nyo. Gisingin nyo, huwag kayong mahiya. Di ba? Kawawa naman. Game, tuloy tayo. So itong si Elisha, kasi yung galit yung hari ng Assyria. Sabi gano'n, sino ba nagsusumbong dyan? So ginawa ng Assyria, si Elisha po. Kaya ang ginawa nila, ganun ba? Lusubin si Elisha. Dilulusob na yung si Elisha, pinalibutan ng napakaraming sundalo. Ngayon, sabi niya, sabi niya, behold, he is in Dothan. He sent horses, look at the words, chariots and great army, and they came by night and surrounded the city. Now, look at the words. Now when the attendant of the man of God had risen early and gone out, behold, an army with horses and chariots was circling the city, and his servant said to him, Alas, my master, what shall we do? Sabi niya, Panginoon, anong gagawin natin? Pinalilibutan tayo ng napakaraming kawal. Isipin niyo na mabuti. Kung kayo nasa kalagitnaan, ang dami niyong kalaban bigla. Sabi niya, ano pang gagawin natin? Si Elisha, relax na relax. Ano sabi ni Elisha? Look at the words. Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. Sabi ni Elisha, mas marami tayo. Ha? Paano nangyari yun? Sabi niya, ito lang Then Elisha prayed and said, O Lord, I pray, open his eyes that they may see. And the Lord opened the servant's eyes and he saw. What did he see? Ito nakita niya. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Ano sinasabi ni Elisha? Nung pagbukas ng mata nung kanyang alipin, mas maraming anghel na kapaligid. Alam niyo ho, sa buhay na ito, huwag niyo kakalimutan. Kung inaakala niyo nag-iisa kayo, nagkakamali kayo. God is with us. Pay attention. God is watching you. God is looking at you. Alam niyo kaya minsan kanina umiyak ako kasi bakit? Nung kumakanta ho tayo, this is holy ground. I'm standing on holy ground. Alam niyo, bakit ako naiyak? Naiyak kasi naalala kong biglang pinaalala sa akin ng Diyos si Elijah. Pag sabi ni Elijah, patay ako. Sa'y banal. Patay ako. Kasi because God is holy, patay tayo because we are all sinners. Kaya tinanong mo yung katabi mo, mukhang patay na. Naku niya, patay talaga. Kung naintindihan mo lang, to so many of us, wala tayo naintindihan sa ibig sabihin ng Holy God Ang Holy God, dahil marumi tayo, pag sabi pa, this is holy hand, I'm lifting this holy hand. Bigla ako naiyak sa Lord, napakarumi ng kamay na ito. Ang daming hinawakang bagay na marumi ito. Ngayon, Panginoon, iaangat ko, hindi ko maiangat, hiyang-hiya ako sa iyo. And alam niyo sabi ng Diyos, because of the blood of my Son, you were made holy. You can lift up your hands. You can lift up your voice. You can lift up and you can stand before me because of my Son, Jesus Christ, who stand as a holy, as in a connection between you and me. Kaya wag ho tayo magmamalaki na akala ninyo mayabang tayo sa Diyos. Ano, Panginoon? Lalabang ka ba? Panginoon, ba't mo ako pinabayaan? Minsan ganyan pa tayo Ang dami mong problema, Lord. Naintindihan ko talaga kung sino ang presensya ng Diyos. Are you really paying attention that God is with us? Are you really paying attention that God not only is with us, He is very much involved with us. Alam niyo, pwede mo tayo pabayaan ng Diyos Pwede niyo pabayaan si Jacob. Kasalanan naman ni Jacob to. Pwede sabihin ng Diyos, kasalanan naman ni Jacob. Sinungaling ka kasi. Bahala ka kay Esau. Pero hindi Nandoon pa rin ang Diyos para alalayan ka. Alam niyo, minsan ang dami natin problema sa totoo lang. Kagagawan din natin. Tama? Ang dami natin problema.
Ako lang namumblema ako sa timbang ko eh. Sa totoo lang, namumblema ako sa buhok ko. Sinasabi ng Diyos sa akin, anak, problema mo, ikaw naman may kasalanan yan. Ano naman kasalanan ko? Kain ka ng kain. O nga, no? Huwag kang kain. Hindi, sa totoo lang. Bakit ko sinasabi? Kahit totoong may karamdaman ako, hypothyroid, walang problema, pero malaki rin ang bagay na bahagi ko. Tama? Kaya minsan yung problema natin, kasalanan din natin eh. Yung mga estudyante na problema, papasok sa school, hindi ako prepared, hindi ako pag-pray mo ako. Hindi ka kasi nag-aral eh. Kaya ka natatakot. Tama ba? Yung iba naman, wala akong pambayad ng utang. Nangutang ka kasi eh. Pero alam mo, ang bait ng Diyos, hindi ka niya pababayaan, sabi pa rin ng Diyos. Anak, sige na, tutulungan kita rito. Alang-alang sa pangalan ko, tutulungan kita. Pwede naman tayong iwan ng Diyos, maniwala kayo. Pero hindi niya tayo iniwan. Madalas ka, iniiwan natin ng Diyos eh. Habang nakikinig tayo ng mensahe, natutulog na tayo. Hello? Tapos sabihin natin, wala akong naintindihan. Kasalanan mo! Ano ka ba? Natulog ka, tapos wala akong naintindihan? Naku, niyo po yung sabihin, minsan, kailangan maging, bukas tayo. Let's really pay attention. God is with us. Look at the words. Are they angels that all ministering spirits sent out to render service for the sake of those who will inherit salvation? Can you imagine for those who believe in Christ, for those who are in Christ Jesus, remember this, angels are for us. Una, hindi tayo magpe-pray sa kanila ha. Kasi sila ay alipin ng Diyos. God will send them to us to help us. Hindi tayo magpe-pray sa kanila. Naintindihan po natin. Kasi ngayon may pong mga laganap na turo ngayon, magpe-pray sa angel, takot siya, lumulod sa angel. Hindi ho. Kasi they are ministering spirits for us. Di ba ganun tayo ka-privilege? Amen? Ganun tayo ka-privilege. So, continue. Now, then Jacob sent messenger before him to his brother Esau. Remember? Hindi niya alam kung ano kayong gagawin ni Esau. Just to make sure, dahil alam niyo si Jacob, masyadong mapag-isip yan. Matalino yan si Jacob. At hindi lang matalino, manipulative si Jacob. Mapag-isip, manipulative, talagang schemer, manloloko, manlalamang. Ganyan si Jacob. So sabi niya, ano kayang plano ni Esau? Kanya lang, ito si Jacob, bagamat ganun siya, gusto niya rin naman makipagkasundo na sa kapatid. Tama? Kasi sino pa namang magkapatid ang ayaw magkasundo? Siguro, sabi niya, kasi lalong-lalo na kapag Christian ka na, lalo na at nakilala mo rin ang Diyos, imposibleng hindi ka makipagkasundo sa kapatid. Naintindihan po natin. Kasi isang palatandaan na tayo'y kabahagi ng Diyos. Pagmamahal. Beloved, sabi ng Bible, let us love one another. For whoever does not love does not belong to God. He who loves God loves others. Tama? O loves his brother. Importante yan kasi imposible na yung nakatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos, hindi marunong magpatawad ng kapwa. Maghanap kayo ng Christian na totoo na hindi nagpapatawad ng kapwa. Imposible. Napaka-imposible. Bakit? Pare-para tayo makasalanan, pinatawad lang tayo ng Diyos. Yung mga hindi marunong magpatawad ng kapwa, sinungaling yun. Bakit sinungaling? Paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos samantalang hindi mo mahal ang iyong kapatid? Samantalang yung kapatid mo nakikita mo, yung Diyos hindi mo nakikita. So paano sabihin mahal kita Diyos kaya hindi mo naman siya nakikita? Tapos galit ka sa kapatid mo na nakikita mo. Pwede ba yon? Kaya nga nung si Kristo, marami nagsabi, mahal nila ang Diyos. Nung nagkatawang tao ang Diyos, galit sila sa Kanya. Isipin nyo ngayon, yung katabi nyo, nagkatawang tao pala ang Diyos sa katabi nyo yan. Sabi niya, tulog siya ng tulog. Di ba? Galit ka na. Ulitin ko, hindi ako galit sa natutulog kasi may nagsabi sa akin, Pastor, galit ka pa talaga sa natutulog? Hindi. Hindi ako nagagalit sa natutulog. Naintindihan niyo po? Nagagalit ako sa nagpapatulog sa inyo. Ako. The reason why, minsan, sinasabi ko lang yan, para lang, kasi we're here for that. We're here to listen. Tama? So let's help one another. So sinanta sa akin yung microphone, tutulungan kita. Pag nandyan ako nakaupo, tulungan mo rin ako. Nagkakaintindihan tayo? So ito, balik tayo dito.
And sabi ganoon, he also commanded them saying, thus you shall say to my Lord Esau, thus say your servant Jacob, I have sojourned with Laban and stayed until now. And sabi niya, I have oxen, donkeys, flocks, and male and female servants. I have sent to tell my Lord that I might find favor in your sight. Ano sabi niya? Sabihin mo ha, kayo, mauna kayo, nagpadala siya ng messenger. Sabi mo, mayaman na ako. Ano ibig sabihin? Pinagpala ako at itong pagpapala na to, para baka isipin mo, aagawin ko yung mga yaman mo. Dahil palagay ko, ikaw kasama ni daddy, ikaw kasama ni mommy, ang dami mong blessing. Baka akala mo, aagawin ko. Hindi. Pinasasabi ko sa iyo, mayaman din ako. At hindi lang yan. I-share ko sa iyo. Kung dati nagpagawa ka ng lentil soup, ngayon beef stew. Dahil may dala akong oxen. May donkey pa ako. Alam mo yung donkey na yan? Parang sasakyan sa kanila yan. So, may dala akong expedition. Bibigay ko sa iyo expedition ko. Hindi lang expedition, may Volvo pa ako. Diba? Meron pang flax. Wow, ang dami-dami ko. Share tayo. Just to show you na hindi ako napariyan para awayin ka o agawin ang anumang meron ka. Ibibigay ko sa iyo to. Gagawa kita ng bulalo dahil mahilig ka sa sabaw. Nakuha niyo yung sabihin? Nagkakanindihan, baka hanapin niyo sa Bible, asan yung bulalo rito? Hindi, tinatranslate ko lang sa panahon natin. Ha? Sa panahon natin, tinatranslate ko lang. Sabi niya parang, kasana matuwa ka sa akin at darating na ako. Ano narinig niya? Now, listen to this. Kaya nga, tingnan niyo ha, the messenger returned to Jacob saying, we came to your brother Esau, and furthermore, he's coming to meet you. O talaga? Totoo? Oo. Pero meron siyang 400 na lalaki na kasama. Isipin mo kung ikaw si Jacob, patay ka, bata ka. Bakit kailangan niya ng 400 na lalaki? Ha? Hindi bata, hindi yung anak niya, hindi asawa niya, mga lalaki. Kung may dalang 400, ano ibig sabihin yan? Payari ka, Jacob. Kung ikaw ay guilting tao, ang maiisip mo agad, patay na ako. Eto na nga yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi ng nanay kong papatayin ako ng kapatid ko. Patay. Kaya yung takot ibang klase. Paano ko nalamang takot at takot siya? Tingnan nyo. Then Jacob was greatly afraid and distressed. Hindi lang basta afraid, greatly afraid. Kumbaga sa Tagalog, si Jacob hindi lang takot, sobrang takot. At sobrang gulong-gulo. Kayo naman kaya yun. Babiyahe ka, excited ka makita yung kapatid mo para makipagkasundo. Ngayon ang sabi sa iyo, patay ka. Kasi naku, patay ka. Panahon ng magbayad. Naintindihan niyo pa yung sabihin? Now, ito mapapansin niyo ha. Kanina lang nakita niya ang Diyos. Kita niya yung mga anghel. Katulad ng nakita niyo noong Genesis 28. Excited siya. Excited. Alam niyo yung problema? Minsan kahit alam niyo nandyan ang Diyos, iba yung alam, iba yung nasa experience. Nagkakaintindihan tayo? Hello? Malalaman yung totoong nagtagpo kayo ng Diyos pag dumating na yung problema. Minsan daling sabihin, God is with us. If God is with us, who can be against us? Biglang tinutukan ka ng baril. Ano? Hold up ito! Di ba? Hindi ka makapagsalta, God is with us. Who can be against us? biglang labas yung totoo. Nakuha niyo yung sabihin? O kaya yung bigla kang nandun sa MRT na biglang nandun na tuloy, biglang wala na yung verses. Maniwala kayo, maraming tao ang gagaling yan sa verses. If God is with us, who can be against us? Pagdating na ng LRT, walang preno. Biglang lalabas yung totoo. Kung Christian ka na. O, di ba? Minsan ganyan tayo, mag-worship tayo, this is holy ground, I'm standing on holy ground. Tama? Hanggang sa elevator yan, holy ground yan. Nung nag-uunahan na, biglang wala na naman ang Diyos. Alam niya, ang dali niyan. O kaya yung mga babae at lalaki, mag-boyfriend. Wow, napa dito, talagang, we're lifting our holy hands. Di ba? Mamayang kuting kamay niyan, huli na kung saan-saan. Kalimutan yung presence ni God. Nakalimutan. Yung mag-ama, ang babait. Pag nandiyan pagdating, ikaw, magtinga sa ulo mo, ha?
Kalimutan yung verses. Ganyan nangyari kay Jacob. Nakalimutan, takot bigla, sabi niya. Kaya dahil si Jacob talagang sanay ito mag-isip, sanay itong gumawa ng paraan, ano ginawa niya? Hinahati niya agad yung mga tao niya dito, tsaka yung mga hayop dito. Sabi niya, hati tayo in 2 companies. Dalawang grupo. Sabi niya gano'n. For he said, if Esau comes to the one company and attacks it, then the company which is left will escape. Sabi niya, ganito gawin natin. Hati tayo. Pag inatake ni Esau yan, takbo na agad ako ha. Takbo na agad. Huwag na kayo magpupik pa. Ganyan kakaba si Esau. Si Jacob pala, si Jacob. Kaya pansinin niyo ha. Ulitin ko. Trust God's presence. Pay attention. Nawala agad. Nawala yung attention dyan sa presence. Bakit? Lumaki yung problema. Kung ano man ang problema ang pinagdadaanan mo, never give up. Why? God is with you. God is with you. Mabuti na lang, biglang parang natauhan itong si Jacob. Bakit? Tingnan nyo. Balik tayo. Dito na. Trust God's promise. Pray. Kapag talagang sobrang daming problema, ang gagawin mo tulad ng sinabi sa Salmo, commit your way to the Lord, trust also in Him, and He will do it. Kaya itong ginawa ni Jacob, kahit paano si Jacob for the first time. Si Jacob, hindi na siya nag-pray to deal. But this time, he went to God. And sabi niya, Jacob said, Oh God, oh my father, Abraham, Diyos, di ba ikaw yung ikaw yung Diyos ng lolo ko? Oh God of my father, di ba ikaw ang Diyos ng tatay ko? Oh Lord, nagsabi sa akin, ikaw naman nagsabi sa akin, return to your country and to your relatives, and I will prosper you. Di ba sabi mo yun? Nakuha niyo pa? Bigla siyang pray, bigla niya alala kung sino yung Diyos. Ikaw yung Diyos na nag-iingat sa lolo ko kay Abraham. Ikaw rin yung Diyos na mag-iingat sa tatay ko, si Isaac, ikaw din Ikaw din naman yung Diyos na lalapitan ko, wala namang iba. Ikaw, sinong Diyos ba nilalapitan mo? Yan, paglapit mo, di ba ikaw yung Diyos na sumasagot sa prayer ni Brother Bong? Di ba ikaw yung Diyos na sumagot sa prayer ng tatay ko? Di ba ikaw yung Diyos na sumagot sa prayer ni Pastor Peter? Di ba ikaw yung Diyos na yon? Ikaw rin yung nilalapitan ko, wala nang iba. Nagkakaintindihan? Isang Diyos, di ba ikaw yung Diyos ng Biblia? Ikaw yung Diyos ni David na pumatay kay Goliath? Di ba ikaw yung Diyos ni Daniel na nagpatikom ng bibig ng mga leon? Ikaw din yung Diyos na nilalapitan ko ngayon. Hindi naman ibang Diyos Hello? Di ba ikaw yung Diyos na nanggising? Could you not tarry with me for 1 hour so that you would stay with me and pray so that you would not fall into temptation? Siya pa rin yung Diyos na nagsasabi sa iyo, can you just 15 minutes? Naintindihan niya po? Same God. Di siya nagbago. Tapos sabi niya gano'n, Lord, inaamin ko I am unworthy of all the loving kindness and of all the faithfulness. Bigyan mo yung humility, no? Grabe yung humility niya. Bigla sabi niya, alam ko naman po, wala akong karapatan Wala akong karapatan sa pagmamahal mo. Wala akong karapatan sa katapatan mo. Bilang alipin mo. Wala naman akong dala, isang tungkod lang With my staff only, I crossed this Jordan. Now I have become 2 companies. Lord, maawa ka naman sa akin. Parang sinasabi niya, Lord, hindi po ako lumalapit sa iyo dahil maraman na ako. Lumalapit ako sa iyo dahil alam kong walang-wala ako, pinagpala mo lang ako. Naintindihan? And sabi niya, tingnan niyo po, deliver me, I pray, from the hand of my brother. From the hand of Esau, for I fear him. Dito nakita niyo po yung honesty na ni Jacob. Sabi niya, Lord, takot na takot po ako kay Jacob, kay Esau Aatakihin niya ako, hindi lang ako. Paano pa ho yung mga bata? Paano pa ho yung mga anak, yung nanay? Lord, naalala niyo may pangako kayo sa akin. Paano matutupad yun pag namatay itong mga ito? Remember, there was a messianic seed na dapat dadalhin namin. Lord, hindi pwedeng mamatay itong mga to. Kaya alalahanin mo naman ako. Alam ko, tama yung pangako mo, pero Lord, takot ako Naranasan niyo na po ba yun? Lord, alam ko po na nandyan kayo, pero takot po ako. Be honest to God. Lord, alam ko po na tutulungan niyo ako sa exam, di ba? Pero Lord, tulungan mo ako dahil takot ako Alam kong pakakainin mo ako, pero takot ako. Naintindihan niyo po yung sabihin? Lord, alam ko pong yung asawa ko, mahal mo at alam niyo po yung ginagawa niya, pero takot akong malaman na meron siyang kalaguyo. Takot ako, Lord Sabihin mo kay God. Huwag mong awahin yung asawa mo. Sabihin mo kay God. Naintindihan natin?
Minsan ganun talaga, kailangan mo sabihin, maging honest ka sa Diyos. Lord, hirap, honestly, pag kumakain sa Lord, ang sarap nito eh. Gusto ko po ito. Lechong kawali. Kaya lang nakakamatay ito agad eh. Di ba? Tulungan mo naman ako. Hindi mo pwedeng, one last chance. Di ba? Tulungan mo ako maging, be honest to God. God alone can help us. Ito, sabi niya, tiniyo ha, for you said, I will surely prosper you and make your descendants as the sand of the sea, which is too great to be numbered. Ikaw ang nangako. Sanabi mo, pagpapalain mo ko. But look at me now. Friends, this is prayer. Hindi yung kung ano-ano sinasabi mo sa Diyos, memorize mo kung ano pinagsasabi mo. Sabihin mo nga talaga yung dinadaanan ng puso mo. Sabihin mo sa Kanya, Lord, nalilito po ako, hindi ko alam gagawin ko, tulungan niyo naman ako. Lord, gusto kong gumaling, pero Lord, natatakot ako, baka mamatay ako agad. Tulungan niyo naman ako. Sabihin niyo nga sa akin, mamamatay na ako. Sabi Lord, oo. Be honest to God. Be honest to God. Hindi mo kailangan magtago sa Diyos. He knows your heart. Alam niyo kung meron pong comforting experience sa akin, I tell God what I feel. Even before I preach, Lord, natatakot po ako. Lalo sa umaga, pag sinabi niya kayo mag-preach ka sa English, Lord, pwede ba silang magtagalog? Para mo nang awa. Ayoko po magmalaki. Sasabi niya, kaya mo naman eh. Hindi naman issue yung kaya eh. Ang tanong ko, pag kayo sinabi ang Diyos, kaya ko bang sabihin? Sabihin ng Diyos, ako na bahala dyan. If I can give interpretation, I will. Hindi mo na problema yan. Hinaalala ko, nasa Korea ako. Hindi ko talaga maintindihan yung preaching ng pastor eh, kasi Koreano. Sabi ko, Lord, gusto ko naman po maintindihan. Ano ba sinasabi niya? For some reason, parang maliwanag na may sinasabi niya. Tinatanong ko tabi kong Korea. Sabi ko, tama ba? Ito yung sabi niya. Oh, yeah. Very good. Talaga? Amazing. Kasi naalala ko si Ann Preston eh. Si Ann Preston, katulong yun eh sa hindi marunong magbasa eh. Nakaluhod oh, Lord, help me to understand. Help me. Nakapagbasa eh. Nakapagbasa. Bible lang nababasa niya. The rest hindi niya nababasa. That's amazing. Alam niyo, may paraan ng Diyos. He can help. Naalala ko, exam. Hindi ko alam pa paano ko sasagutan. Board, ano yan eh, parang competition, accounting quiz contest. Gusto ko mag-uwi ng tropeyo para sa tatay ko kasi di siya natutuwa sa akin eh. First time ko, I want to honor my parents. I want to bring home something that will honor him. Ang sabi ng Lord, hindi ko na alam sagutan. Lord, hindi ko na alam sagutan. Paano to? Talo na ako. Yung mga kalabang ko, naninigarilyo na eh. Ako, wala pa. Nag-iisip pa ako. Last 5 minutes, biglang nakita ko yung solusyon. Sabi ko, sinabit ko, natapos ko. Nagulat ako yung teacher, hindi masagutan yung problema. Sabi ng teacher, there is something wrong with the problem. I said, Mom, no, there's nothing wrong about it. I can solve it. Sinolve ko nga sa board. Sabi, pag-solve ko sa board, wow, ang galing mong bata ka. Tinuruan ako ni Lord. And to be honest with you, that guy became a Christian. Bakit? God can help. Just be honest. Naintindihan? Just be honest. Minsan, Lord, ano sasagot ko sa boss ko? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam gagawin ko. Be honest. Yan ang prayer. And ito napaka-importante. The reason why sometimes we're not confident to what we will tell the Lord, hindi natin alam yung kanyang salita eh. Look at Him. Lord, sabi mo, according to your word, according to your promises, sabi mo eh. Naalala ko, there was a time, yung pang tuition fee ng anak ko, sabi ng asawa ko, sweetheart, magbabayad na tayo ng tuition fee, mag-enroll na sila. Ganun ba? Sige. Maktapang eh, no? Pagpasok ko sa prayer closet, Panginoon, saan ako kuha pabayad? Wala ako pabayad. Bawa kayo. Di ba? Tapos labas na ng ganyan. Hindi pa ako napapakali ng labas niyan. Ano, mag-enroll sila? Di kung wala, di wala. Di ba? Sino nagsabing kailangan magtapos lang agad? Pero balik na sa kwarto, Lord, wag! Para mo nang awa, baka sumpain ako ng anak ko. Sinabi ko talaga, Lord, baka sumpain ako ng anak ko para... Tapos bilang, magbasa ko ng Bible, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Amen! Di, yun na, nasagot na. Dala-dala ko na yon. Alam niyo, maniwala kayo? Nagpe-prepare ako ng salita, biglang tinawag ng isang, Bong, excuse me, can I talk to you for a while? Sure. Pag ganyan, kinausap ako. I know you need this. Inabutan ako envelope.
Sabi niya, thank you. Open it. Hindi ako sanay magbukas ng binigay sa akin in front of the person giving. Open it, come on. I want to see. Okay. Pagbukas ko, naiyak ako. Oh my God, thank you. Pagbalik sa table, Lord, kulang. Sinagot mo ako, kulang. Umiyak ako. Inamin ko sa Lord, kulang eh. Nakanya ibig sabihin? Pinagpapasalamat ako, kulang nga lang. So punta na ako sa pagsasalitaan ko. Pagsalita akong ganyan, no? Pagsalita akong ganyan, anong sabi? Brother Bong, hinahanap kita. Ang tagal kitang hinahanap. Ano ka ba? Ang tagal-tagal na nito. Sabi ng Lord, ibigay ko daw itong cheque na to sa iyo. Tagal-tagal na. Pagtingin ko ng cheque, kompleto na. Sobra pa. May kasamang tithes. Alam niyo kung bakit ko sinasabi sa inyo? Hindi naman nangako ang Diyos na ibibigay lahat ng gusto natin. Gusto yun eh. But He promised that He will give us everything that we need. Amen? Friends, if you know the promises of God, tatayuan mo yun. Ilalaban mo yan. Pero kailangan mong umamin sa Diyos. Lord, kailangan ko po talaga to. Hindi ako nagdidemand sa'yo. I'm just trusting your word. This is why I challenge every one of you. You understand God's word. And live it up. Stand on His promises. Pray. Tinan niyo ang sabi ng Diyos. Kahit nga ho sa pagsalta, tinan niyo po ha. Sabi ng Bible, ang ganda-ganda, you did not choose me. Isipin mo ha, but I chose you. Sino namili sa'yo? Si God. Ano sabi niya? And appointed you that you would go and bear fruit. God wants you to be fruitful. Lord, hindi po ako marunong mag-share, ayoko po mag-day group, hindi ako marunong. Teka, anak, di ba pinili naman kita? Eh Lord, wala akong time. Ang dami kong pangangailangan, ang dami kong trabaho. Teka, di ba sinabi ko sa'yo? Pinili kita. Ano sabi ng Diyos? So that whatever you asked of the Father in my name, He may give it to you. Ang linaw. Pinili kita. Kung pinili kita, hingin mo, kailangan mo. Bibigay ko sa'yo. Nakita ko na ho yan eh. Nung wala ako masyadong trabaho, naglalakad ho ako, nagbabible study, pinubide ng Diyos eh. Eh sabi ko, Lord, ang dami ko na pong pinagtuturuan, wala po ako sasakyan. Pengin sasakyan. Binigyan ng Diyos. Binigyan ng sasakyan. God is amazing. God has a way of answering our prayers because what? Because He knows that He, you need this, I'll provide for that. Tama? Ano sabi ng Diyos? I chose you. Do you believe that God has chosen you? Do you believe that God has appointed you to bear much fruit? He wants you to be fruitful. He doesn't want you just to have a life na parang barren, walang bunga. Hindi. Ang gusto niya, mabunga ka. Anong kailangan mo, anak, para maging mabunga ka? Alam mo ba? Then you asked in my name and I'll do it. My Father Himself will give it to you. Yan ang pangako niya. Nagkakaintindihan? Yan ang pangako niya. Kaya ho, ang tapang natin sa buhay, kasi Lord, ito po yung kamag-anak ko, tapang ho, hindi, ang tali-talino na ito, hindi ako maintindihan. Meron akong ganyang kamag-anak. Sabi niya, ang tawag nga sa akin, sa lahat ng pamangking ko, ikaw ang bobo. Ang tapang. Pero nung narinig niya ho ako doon napanood niya ako sa YouTube, sabi niya, ano nangyari sa kanya? Bakit ang daming sinasabi nito? Hindi, bobo naman to ah. Niyaya akong kumain, sinabi sa mga anak ko, yung tatay niyo, bobo yan eh. Hindi ko lang maintindihan saan nagagaling ang sinasabi niyang katalinuhan eh. Wala rin akong taglay nun. Si God meron. Because He appointed me. He has chosen. Now the Lord is saying the same thing to you. Don't apply it to me, to you. Sabi ng Lord, I appointed you. Anak, estudyante ka? Since I want you to be a better testimony and I don't want you to copy and cheat, I'll give you wisdom. You have to study, I'll give you wisdom. Ask, and I'll give it to you. Tama? Oh, ikaw, nagtatrabaho ka? Gusto ng Diyos mag-provide ka sa pamilya mo? Then I'll give you wisdom. I'll teach you what to do. Ask. Because God appointed you. Huwag kang pumayag na, Lord, puro utang na lang ako. Lord, puro problema ako. Hindi ka pa kasi humihingi eh. Ang problema, ito na si Jacob. Humingi na. Tingnan nyo ha. Kasi sabi ng Bible, do not be anxious about anything. Ano sabi? But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Sabihin mo lahat, Lord, yung request mo. Sabihin mo. Sabihin mo.
intayin mo ha, ito sabi ng Bible. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Ano sabi niya? Babantayan niya yung utak mo para nakatuon ka lang kay Kristo. Tama? Hello? Ngayon, itong problema, bakit na sinabi yan? Babalikan natin yung mamaya konti. Lalagpasan natin. Tingnan nyo ha, we need to really trust God's plan. You know why? So you have to pause. Bakit? Yung sabi ng Bible, He took them and sent them across the stream and He sent across whatever He had. Ano nangyari? Etong si Jacob, sinanda niya na lahat, pinrepair niya na naman. After a while, hindi makatulog. Yan ang problema natin minsan. Nag-pray na tayo, pero hindi pa rin tayo makatulog. Wala pa rin tayong kapayapaan. Tama? Tama ba? Minsan nag-pray tayo, pero mamaya gigising tayo. Ano kaya yan? Anong gagawin ko? Di ba? Minsan ganyan tayo eh. Ganyan nangyari kay Jacob. Nagising sa kalagitnaan ng gabi. Talo ka pa. Ikaw hindi ka nagigising. Sa kalagitnaan ng preaching patapos na eh. sorry, tulog ka na ulit. Eto na, si Jacob gising. Tapos hinanda niya na naman. Tinawid niya na naman yung pamilya niya. Tawid na kayo. And sabi niya, and he had to stay alone. Alam niyo, kaya minsan di natin marinig ng Diyos na gusto. Sometimes God wants you to be alone. He wants you to pause and understand and really trust His plan. Bakit? Kasi tinan niyo, when Jacob was left alone, itong amazing, a man wrestled with him until daybreak. Wow. Kung isipin niyo, maaga silang natulog. Tapos nagising siya sa kalagitnaan, pinalis niya. Granting, alas 12 ng hating gabi yan. Kung until daybreak yan, until 4 o'clock, ang tagal na labanan yan. Na wrestling, 4 hours. Hindi joke yan Talagang buruan yan. Tindi na ito. Ganyan talaga, 4 na oras, isipin nyo. Palagay ko, sobrang pagod na si Jacob. Tama? Ngayon, tingnan nyo. Pagdating na nun, when he saw that he had not prevailed against him, eto na, hindi makakawala yung lalaki kasi siya ang sumusap Hindi makakawala. Eto na, sabi ng Lord. And he touched the socket of his thigh. Ito yung thigh, Itay. Tama? Thigh. Yung katabi yung iba, tatay. Hinawakan lang. Paghawak, pug! Doon naintindihan ni Jacob, hindi to ordinaryong tao. Bakit? Hinawakan lang, na-dislocate na Isipin nyo kung gaano kasakit yun. Naranasan nyo na bang ma-dislocate ang daliri ninyo? Sino dito napilayan na? Sa laro. Tamaan lang. Ang sakit. Sakit nun. Isipin niya, tayo, pero hindi bumitaw ang Jacob. Kahit ano mangyari. Kita niya, hindi sinabing pinilipit Hinawakan lang. Kaya alam niya na kagad may kapangyarihan to. Kaya ang ginawa ni Jacob, anong ginawa ni Jacob? Tingnan niya, then Jacob was, when he saw that he had not prevailed against him, he touched the socket of his thigh, so the socket of Jacob's thigh was dislocated while he wrestled with him. Look at the words. Then he said, let me go for the dawn is breaking. But he said, I will not let you go until you bless me. Bakit bigla niyang hiningi ng blessing? Hindi ka tao. The mere fact na hinawakan mo lang ako, na-dislocate na ako, hindi ka tao. Kaya hindi kita bibitaw hanggang di mo pinagpapala. Nagkakaintindihan tayo. Doon niya naintindihan, Lord, ikaw to. Lord, hindi kita bibitawan. I will keep on praying. I will keep on asking. I will keep on listening until you bless me. Nagkakaintindihan? Itong amazing. Bigla sabi ng Lord, okay, I will bless you. Pero Jacob, ito muna ang gagawin natin. I want you to understand this. Lahat ng pinag-ano mo sa buhay, nilalabanan mo You kept on fighting God. Hindi mo lang ako nagpadala kay Laban. Alam mo bang lahat ng pangyayari yan ako? And you kept on fighting me. Paano ko nakakatiyak? Pansinin nyo Si Abraham, when God appeared to Abraham, kung babalikan nyo yung istorya, he appeared as a traveler. Why? Because Abraham was a sojourner. Naalala nyo? When he appeared to Joshua, he was in a military uniform. Why? Because Joshua was the captain. Tama? Nung nag-appear siya kay Jacob, he appeared as a wrestler. Why? Because this guy has been wrestling for a long time. Nung may papanganak, hawak na yung kamay ng kapatid. Nung sa blessing, hinawakan na naman niya yung blessing. Nung kay Laban, hinawakan na naman. Lahat naging wrestling. Kaya sabi, nalala niyo pati yung bato, binuhat niya. And ito na si God. Now I will appear to you as a wrestler. I just want you to understand.
I know you, Jacob. Jacob, I understand exactly what you're going through. And you've been fighting me for a long time. Can you just cease striving? Can you just, yun yung word ng Lord na sabi niya, cease striving and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Pwede ba? Tigil ka sandali. Pwede ba? Magpahinga ka nga. Pwede ba? Don't try so hard. Trust me. Cease striving. Sa maraming sa atin ganyan, we're trying our best. Sabi ni Lord, pagod ka na eh. Why don't you just trust me? And sabi ni Lord, okay Lord, I'll trust you, but what should I do? Look at the words. Balikan natin ha. Sorry, mali yung napipindot ko eh. Anong nangyari? Okay, balik tayo ha. Ayan, tingnan nyo ha. Pag kinapakawalan mo na ako, sabi niya ganon. So he said to him, what is your name? Sa lahat naman ng tatanungin, bakit? Kung ikaw ay Diyos, bakit kailangan malaman pangalan ko? Alam niyo bang napakahirap yung tanong na yan? Ito sabi niya, okay, sino ka? Lord, I want you to bless me. Sino ka? Kung tatanungin ko kayo ngayon, sino ka? Ang dali niyo sabihin, ako po si Bong, pangalan mo yan. Sino ka? Ako po ay pastor, yan ang trabaho mo. Sino ka? Naman ano ba talaga sagot? Siret! Hindi na pwede. Yung pagsabi ng Diyos, sino ka? Alam niyo, pinakamahirap gawin, ganito. Halimbawa, naalala niyo ng bata kayo, may mga pangalan tayo. Kunyari, tigidig. Bakit tigidig? Kasi daming tigidig sa mukha. Ngayon, pag narinig mo yung tigidig, masasaktan ka tama? Ang sabihin ko, tigidig! Gagalit kang ganyan Noon, tawag sa akin, baluga, nog-nog, nasasaktan ako kasi itim ko ngayon, hindi na masyado kasi naliligo na ako. Noon, hindi ako naliligo Baluga, nog-nog, libag, kung ano nung tawag sa akin. Baho. Ngayon ito. Si Jacob, biglang sino ka? Dito bigla kang tatamaan. Naalala mo, Jacob, you wanted a blessing and your father asked you, are you really Esau? And sabi mo, yes, I'm Esau, your firstborn son. Remember? Sino ka nga ulit? Si Jacob po. Anong ulit? Anong pangalan mo? Yung manluloko po. Manlilila. Sinungaling. Mandaraya. Ako po yun. Mapagkunwari. Hindi po ako nagsasabi ng totoo. Sarami sa atin ganyan. We've been living in a life of pretension. We want God's blessing, but we are not willing to be honest. We're not willing to be true to God. We're not willing to admit to God that we are sinners. We are liars. We are adulterers. We are womanizers. We are, as in, profane before God. We are immoral, murderer. Lahat tayo. Kaya alam kong murderer tayo. Sabi nga ng kaibigan ko, lagyan ka lang ng bala sa utak. Ang dami natin tinamaan. Pag nagalit ka, patay tayo lahat. And we need to be honest before God. You want real blessing? Stop pretending. Stop thinking that the problem is Esau. Start accepting yourself. Tanggapin mo sino ka. And I will bless you. I will bless you. Matagal ko yung ginawa. Mapagkunwari ako. Bakit? Trying to pretend na may dating ako. Wala naman akong datong. Sa totoo lang. Trying to pretend that I'm somebody. Pero hindi naman. Trying to pretend that I'm better than the rest. Hindi rin. Sabi ng Lord, be honest. Be honest. Sa totoo lang, yun ang sabi ng Diyos Ano pangalan mo? Jacob po. Jacob. Ngayon ang sabi ng Lord. And I said, eto naman Jacob, because you have understood it well, now, I will really bless you. The first thing that you need to do, I'll change you. I'll give you a new name. Just to tell you that you are a new person. From now on, you will no longer be called Jacob. You will be called Israel. Alam niyo ba ibig sabihin ng Israel? Ang daming meaning yan. He prevailed. O kaya, God strives. Pero may isang meaning doon. Let God rule. Sabi niya, Israel from the word Sarah means princess and El, God. Ang sinasabi niya ganyan. Now, you want me to bless you? I'll call you Israel. Let me rule you. Let me take over. Let me handle your situation. Let me be your master. Let me be your God.
I will bless you. Kaya alam niyo po, marami sa atin, we tried and we pretend to be Christians. But we cannot experience God's real blessing as a Christian. You know why? Because God has never really ruled your life. You kept on insisting, as in you keep on insisting your ways more than God's ways. Can you just pause for a while and say, God, help me hear you well. Stop fighting God. Start accepting who you are. Tama? Nagkakaintindihan tayo? Ang sabi ng Lord, itong kailangan mo maintindihan. Sabi niya, anak. Kaya si Jacob at that time, when he was wrestling, itong explanation ni Hosea. Yes, he wrestled with the angel and prevailed. He wept and sought his favor. Iyak siya. Lord, sorry. Lord, yes, I need your blessing. Iyak siya. But I am Jacob. I have fooled so many people. I fooled my own father. I fooled my brother. Now I'm in great trouble. Forgive me. Yun na yun eh. And sabi ka, start telling God. Now look at the words. Then Jacob asked him and said, please tell me your name. But he said, why is it that you ask my name? Sabi niya, hindi mo na kailangan malaman ng pangalan ko. You know who I am. Minsan ganda, Lord, ano ba talaga pangalan mo? You don't need to know my name. You know what I can do. Ano sabi niya? So he blessed him there. So Jacob named the place. Look at the words, Peniel. Why Peniel? I have seen God face to face, yet my life has been preserved. Sabi niya, I knew it was God. I should have been dead, but I remained alive. Alam niyo po ba, that was exactly the struggle of Jesus Christ when he was at the Garden of Gethsemane. Same problem. You know, he was struggling with God. I know that I can destroy these people, but I did not come to destroy them. I came to save them. I have to die on the cross because I need to save these people. And he was struggling. Alam niyo bang hirap ng struggle ni Jesus? Because he knew he was powerful. He chose to be a servant. He chose to be a slave. Though he is equal with God, he chose to be a slave and even obeyed to the point of death, dying as a criminal, in a criminal's death. Why? Because he wants to save you and me. And he prevailed. But you want that blessing? You have to come to terms with him and say, Lord, I'm Jacob. Ayoko na magkunwari. I'm Jacob. And sabi ng Lord, and sabi niya, and my life has been preserved. Now the sun rose upon him just as he crossed over Penuel, and he was limping on his thigh. You know, I was running before because I kept on pretending. But now, di na ako makakatakbo. My greatest strength became my weakness, and my greatest weakness become my greatest strength. Hindi na ako tatakbo. I will just stand with Jesus. I will just start trusting the Lord. Siya nakakasama ko. Hindi na sarili ko. Alam niyo po ba, to so many of us, we keep on running away. We keep on trying our best to be better. Stop running away. Trust Jesus. Give your life to Him. Let Him rule your life. Naintindihan natin? Let Him rule your life. Kaya God is at work. Do not give up. Look up to God and move forward. Let me end. There was a young boy at the age of 10 years old. He had a car accident. Putol yung kaliwa niyang kamay. Kaya lang, sabi niya, he felt so useless, but he did not need to pretend na talagang wala siyang kamay. So, he joined whatever sports that he could be part with. Naisip niya sumali sa wrestling. Sa lahat ng sasalihin niya, wrestling. Bakit naman wrestling? And sabi niya, palagay ko kaya ito. So yung coach niya, tinuruan siya ng isang move lang. Isang move lang. Isipin mo, isang move lang. Sabi nga nun, masterin mo lang yan. So minaster niya yung move na yun. Sensei, can you just add some more moves? No, just master one move. Sige na. Tinaga niya, na-master niya yung move. Laban, sa una, pak! He easily conquered the rest. Kasi parang galing niya, isang move lang, talo niya iba. Ngayon, mas malaki na yung kalaban niya. Tagal ng laban. Sabi nga nun, hindi niya na kaya yan. Sabi nung referee, no. Let him finish the fight. Nagkamali yung kalaban. Napatumba niya rin. Nanalo na naman siya. Last finals. So to make the long story short, he won
the match. He won the championship. Panalo! Pauwi siya, sabi niya, Sensei, why did you only teach me one move? Alam mo kung bakit? Una, that move is the most difficult move that a man or that a wrestler can ever make. Hirap niyan. Di na kaya yan. Pangalawa, the only way to defeat that move is to grab the left arm, which you do not have. Wala kang kaliwang kamay, kaya hindi ka nila mapapanalunan. Tiyak. Ano yung sinasabi ng Diyos? Minsan kaya tayo minsan hindi makalipad kasi ang lakas ng pakpak natin. Ang sabi ng Diyos, anak, kailangan maputol yung pakpak mo nang mapalitan ko ng totoo kong pakpak, nang mailipid kita kasama sa dapat mong puntahan. Kaya sabi ng Bible, as I end, in 1 Corinthians, sabi ng Bible, 2 Corinthians, he said, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weakness, so that the power of Christ may dwell in me. Friends, let me remind you, you cannot save yourself. You cannot change your condition. Only God can change you. Amen po? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Tayo po lang makipag-usap sa Diyos ng personal. You see, friends, God wants you to pause, to really spend time alone with God. God wants to talk to you. And maybe God is telling you, sino ka ba anak? Sino ka ba talaga? Not that I don't know you. I want you to see yourself before me. I want you to understand who you really are before God who is so powerful, God who is so holy. Kapatid, minsan, madalas ang lagi mong solusyon sa buhay, tumakbo. Let me tell you this. This time I don't want you to run. I want you to face me first. And I want you to realize your enemy is not Esau. Your enemy is not Laban or Laban. Your enemy is not the people around you. Your enemy is yourself. And you want to admit that. You have to admit that. And you have to come to realize that God is always there to welcome you, to grab you and tell you, I am your hope. Come to me, and I will give you rest. Learn from me, for I am humble and meek. Take my yoke upon you, for my yoke is easy, and my burden is light. Come. God is holy, and God cannot accept you as you are. He had to cover you with His Son, Jesus Christ. He had to clothe you with the righteousness of Christ. Would you be willing to be clothed with Christ? Kung yan ang desire ng puso mo, why don't you tell the Lord, Lord Jesus, clothe me with your righteousness. I am undone. I am sinful. I am wicked. My desires, my plans are all selfish. I've been using you, God. I've been trying to use you to achieve and to fulfill my personal agenda. And I am tired. Because no matter what I do, my yesterdays are catching up on me. No matter what I try to do, Lord, my failures in the past are always overtaking me. And I'm tired. I don't know how to face my Esau. I don't know how to face my Laban. But Lord, I thank you because you're willing to face me. That as I face you, Lord, as I come to terms with you, as I come to understand who I really am before you, it doesn't really matter anymore the Esau's of my life and the Labans of my life. For you are what I really need in this life. You are more than enough.
Lord Jesus, come into my life. Thank you that you fought for me on the cross. You died for me. Thank you that you saved me. I need you into my life. Take over, Lord. Just as you have changed the name of Jacob into Israel, Father God, rule my life. Take charge. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all. Praise God for His word. Let us all stand and sing our response song. He who began a good work in you, He who began a good work in you will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. If the struggle you're facing is slowly replacing your hope with despair, or the process is long and you're losing your song in the night, you can be sure that the Lord has His hand on you, safe and secure. He will never abandon you. You are His treasure, and He finds His pleasure in you. He who began, He who began a good work in you, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Will be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. will be faithful. Will be faithful to complete it. Will be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in you. 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 Praise God. Praise Jesus!